Merhaba, Horsh Kelvines. Welcome to Channel FW Channel. Yan guys, kwentuhan lang tayo ngayong gabi about OFW, yung mga feeling namin, yung, alam mo yun, yung minsan nakakaramdam kami ng lungkot, na pangungulila, lalo na sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, lalo na dun sa may mga asawa. Syempre namimiss nila yung asawa nila. So, yan lang po ang pag-uusapan natin today. Tara, samahan niyo ako at welcome to my channel again, Chan OFW Channel. Tara guys, let's watch my video. So, ayun, alam naman natin na sa ating mga OFW or sa aming mga OFW, we experience sometimes depression, mga ganon. Kasi, kumbaga, yung lungkot nararamdaman namin, lalo na pag yung mga OFW na nandito sa ibang bansa is yung amo nila or yung amo namin is hindi maganda ang pakikitungo sa amin guys. So, alam nyo, ang hirap talaga, sa totoo lang. Kasi, alam mo yung, minsan, minsan talaga, dinadaan ko na lang sa joke. Kasi, talagang minsan parang, pagod ka na, nakakaramdam ka na talaga ng pagod, na gusto mo nang mag-quit sa work mo, gusto mo nang sumurrender, gusto mo nang umuwi. Kaya lang, pag naisip mo na pag-uwi ka sa Pilipinas, ano yung maibibigay mo sa mga anak mo, yung mga anak natin, lalo na pag nag-aaral pa ng kolehiyo, or kahit ng elementary, or ng high school. Ayan, ito po si Naim, guys. Ito yung teddy bear ko. Siya na lang yung naiwan sa akin. Kasi, di ba meron akong 4 doon sa boarding house. So, siya, nandito sa akin. So, kami na magkasama. Say hi. Hi! Yan. So, yun. Isa to sa nagpapa-anti-stress sa akin. It looks weird, but it's true. Pag nalulungkot ako, hinahag ko lang siya. Kinikiss ko lang siya. Parang nangamoy ka na. You need to take a bath. You need a bath. Parang nangamoy na, guys. Joke lang. Okay. Yun. Minsan, pinagkakamalang siraulo, pero hindi naman kami mga siraulo, guys. Kumbaga, inaano lang namin, pero laking tulong talaga ang social media ngayon. Like TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Pero ako, guys, wala akong Twitter. I don't tweet kasi parang sa mga social lang yung mga Twitter na yan. So, Facebook lang ako. Facebook, Messenger, Instagram, hindi rin ako masyado kasi pero minsan, my God, I don't expect na yung pinopost ko pala sa Facebook, naka-open pala yung ano ko para ma-post din siya sa Instagram. Oh my God, may na-post siya doon. So, ayun. Kasi may mga tao akong naka-block sa akin sa Facebook na pwede nilang makita yung mga post ko sa Instagram. Yung mga ganon. So, ayan. Sit properly, my love. Ang pangalan niya po is si Naim. Naim was the famous weightlifter ba yun? Tawag sa kanya sa Turkey na nag-champion siya. And then, malaki ang tulong niya sa mga Turkish na napunta sa anong bansa yun? Anong bansa yung naging sila doon? Kasi yung bansa na pinuntahan ng mga Turkish is naging communist country. So, naging alipin sila doon. Pero dahil sa tulong ni Naim, nakabalik sila dito sa Turkey. Yan. So, ayan guys, ang hirap lang naming mga FW. Kwentuhan lang tayo. Kasi para, yun nga, isang way na makalabas ng mga sama ng loob, hinanakit, or
shall we say, lungkot is yung YouTube, Facebook, TikTok, at saka Instagram. Dati sumasayaw ako sa TikTok. Pero, bawal na kasi. So, pinagbawalan na kasi ako na sumayaw ng TikTok. So, hindi na ako sumayaw. So, yun, minsan mag-upload na lang ako ng mga videos, pero hindi na siya pwedeng sasayaw-sayaw. So, it's okay. Walang problema. Kasi, kailangan sumunod tayo minsan sa mga rules. Kung ano yung bawal, sumunod tayo sa rules. So, ayan, dapat tayong mga OFW, kapag nakakaramdam tayo ng lungkot, pangungulila, or something like that, dapat humanap tayo ng paraan para ma-overcome natin. Diba? Kasi kailangan, guys, tayo mismo maparaan tayo. Kasi hindi pwedeng patatalo tayo sa ating mga depression, patatalo tayo sa lungkot, patatalo tayo sa mga trials sa buhay. Kasi life is a struggle. Life is a trials. Life is hindi naman contest, but ano pa? Ano pang pwede nating matawag sa ating buhay? Yun. Life is a challenges. Parang ganun. Dumating na sila. Dumating na yung mga amo ko. Mga alaga ko. So, ayan, maingay sila. Narinig niyo. Ella? Yan, alaga ko. Kasama yung pinsan niya yata yan, si Asha. So, yun guys. Bilang mga FW, huwag lang tayong patatalo sa mga trials sa buhay. Laban lang. Yun nga ang lagi nating sinasabi. Laban lang kahit wala naman tayong kaaway. Diba? So, laban lang sa buhay. Masaya na tayo yung, alam mo yung nakakatanggap ka ng sahod, tapos pagkatapos matanggap mo, papadala mo kaagad. Alam nyo, sa totoo lang, ang pinakamahirap sa pero hindi namin pansin yun. Alam nyo ba? Yung kayong nandyan sa Pilipinas, hindi namin pansin yun, yung tatanggap lang kami ng sahod and then ipapadala. Minsan, wala talagang natitira sa amin, pangkain lang, at saka pangbayad ng boarding house, yun lang ang natitira sa amin. Pero yung sabihin, humahanap lang kami ng paraan para paano kami makapag-shopping, mga ganung bagay. But it's okay. It's okay not to be okay. So, ayan, para sa ating mga, stand up properly, my love. Para sa ating mga OFW, pag makaranas tayo ng ng mga depression, lungkot, problema sa Pilipinas, so, wag natin masyadong dibdibin. Of course, kailangan nating ayusin, kailangan nating harapin. Wag lang tayong papatalo. Kasi mahirap na pag tayo ang natalo ng problema, tayong mga OFW. So, picture mo na. Yan. So, ayan guys. Yun lang masasabi ko sa ating mga FW. Laban lang. Kasi ako, ang kasi kung uwi ako sa Pilipinas, guys, wala akong sahod doon. Syempre, malalaki na yung mga anak ko. Sila
mag-work na rin sila para sa sarili nila. So, baka maiwan ako dun sa Pilipinas or sasama ako sa kanila kung saan sila pupunta, yung mga anak ko. Pero, I need to save money for my retirement. Meron naman na akong SSS. Meron na akong Kaiser Healthcare Insurance. Mapupuli paid na ako. Meron na akong konting pera sa bangko. Dagdagan ko pa yun. Kayo, kumusta na kayo? Kayo mga OFW, kumusta na ang buhay-buhay ninyo? Kasi, kwento nyo naman sa amin, yung laki ng eye bags ko. Okay naman yung tulog ko, pero bakit ang laki ng eye bags ko? So, ayun, laban lang. Masaya lang ako. Masaya naman ako kanina, natawagan ko yung bunso kong anak, natawagan ko yung panganay ko, kasi dalawa lang naman yung panganay ko, dalawa yung anak ko, isang panganay, isang bunso. So, it's okay. Nakamusta ko naman na sila. Yun ang pinaka-importante sa ating mga nanay. Kamustahin natin ang mga anak. Yun lang, medyo nag-emote yung bunso ko kasi kulang daw yung kulang daw yung allowance niya kasi pinabawasan ng papa niya yung allowance na pinapadala ng papa niya. So, kaya nasushort daw siya sa mga bayarin sa school. So, ang gagawin ko next week is magpapadala ako sa kanya sa day off ko. Kasi sabi niya baka daw yung allowance niya is hindi na aabot sa 20 kasi sa 20 pa lang magpapadala yung papa niya. So what if hindi ka agad makapadala, 'di ba? Madelay ng konti, so wala na siyang allowance. So ang gagawin ko sa Monday, sa day off ko, magpapadala muna ako sa kanya. So ayan guys, kailangan support natin yung mga anak natin kung nag-aaral. Yun nga, minsan naisip natin kailangan natin silang ipa-experience din sa mga bagay-bagay na ayun, mahirap. Huwag natin sila masyadong gawing masyadong maalwa yung buhay nila para marunong naman sila mag-adjust, yung mga ganun. So, at least alam naman ng anak ko na gaano kahirap kumita ng pera, at saka yung mga anak ko is hindi naman ganun kumbaga, hindi naman sila yung maluho na mga bata, yung kapag may nagustuhan, bibilhin, or kapag may nagustuhan, hihingi sa akin or sa papa nila. Hindi sila ganon. So, ayun, maswerte. I can consider myself na maswerte sa mga anak ko. So, yan guys. Maraming salamat sa panahon ng ating kwentuhan. I hope everybody's okay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at mga trials na dumarating sa ating buhay. Be strong, laban lang kahit wala tayong kaaway. Thank you for watching my vlog, and may the Lord God bless us all. Bye!